Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Napapaisip ka ba kung matatapos pa ba ang mga pagsubok mo? Minsan, sa dami ng kabiguan, sakit, at paghihintay, para bang unti-unting nauubos ang ating pag-asa. Pero kapatid, hindi tayo iniwan ng Diyos upang mabuhay sa takot at pagdududa. May iniaalok siya sa atin, isang pag-asang hindi nagmumula sa mundo kundi sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sinabi sa Roma 15:13, "Naway puspusin kayo ng Diyos na pinagmumula ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." Isang napakayamang pangako ang hatid ng Roma 15:13. Diyos mismo ang pinagmumula ng ating pag-asa. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon upang umasa lamang sa sarili nating kakayahan o sa mga bagay ng mundong madaling magbago. Sa halip, siya mismo ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan at saganang pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi lamang simpleng pag-asa ang ibinibigay niya. Ito ay sagana, umaapaw, hindi madaling mauubos. Kapag tayo ay nananampalataya, ang bunga ng ating pananampalataya ay hindi takot o pag-aalala, kundi kagalakan at kapayapaan, isang malalim na kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Madalas nating iniisip, paano pa ako aasa kung paulit-ulit na akong nasasaktan? Pero ang pag-asang mula sa Diyos ay hindi nakabase sa ating kalagayan. Ito ay nakabase sa kanyang katapatan at kapangyarihan. Kung paanong ang kanyang espiritu ang bumubuhay at nagbibigay lakas, siya rin ang nagpapatatag ng ating pag-asa. Kaya kung sa puso mo ngayon ay may pagdududa o pangungulila, kapatid, huwag kang bumitaw. Hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi siya natutulog, at higit sa lahat, hindi siya nagbabago. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay mo. Pinupuno ka ng pag-asa kahit hindi mo pa ito lubos na nakikita. Ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi ang kawalan ng pagsubok, kundi ang pagkakaroon ng pag-asa kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. At ang pag-asang ito, kapatid, ay sagana at buhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Magpakatatag kayo at magpakatibay ang inyong loob, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ang awit 31, 24 ay isang direktang paalala para sa ating lahat na ang pag-asa sa Diyos ay nagpapalakas ng ating puso. Hindi nito sinasabing walang pagod o sakit sa paglalakbay ng pananampalataya. Bagkus, pinapaalalahanan tayo na kahit sa kahinaan, maaari tayong magpakatatag dahil ang Diyos ang pinanghahawakan natin. Magpakatatag kayo, sabi ng talata. Hindi ito isang hamon na gawin mo sa sariling lakas, kundi isang paanyaya na humugot ng lakas mula sa Panginoon. Ang katatagan ng puso ay hindi nagmumula sa simpleng tapang ng tao, kundi sa malalim na pananalig na hindi tayo bibiguin ng Diyos na ating inaasahan. Kapag ang puso natin ay puno ng pag-aalala, madali tayong mawala ng loob. Pero kapag tayo'y umaasa sa Diyos, may ibang klase ng lakas na binubuhay sa ating kalooban. Hindi ito lakas na galing sa sarili, kundi lakas na nagmumula sa katapatan at pag-ibig ng Panginoon. Minsan, ang pag-asa ay hindi madaling maramdaman lalo na sa gitna ng pagsubok. Pero ang paanyaya ng Diyos ay malinaw. Patatagin mo ang iyong loob dahil may Diyos kang sandigan. Ang pag-asa sa Kanya ay hindi mawawala, hindi masisira at hindi mauubos. Kaya kapatid, kapag nararamdaman mong bumibigat ang laban sa buhay, alalahanin mo ang awit 31:24. Magpakatatag ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil ang Diyos na pinananaligan mo ay matatag magpakailanman. Sa kanyang mga kamay,
siguradong ligtas at matibay ang iyong hinaharap. Manatili tayong matatag sa pag-asa na ating ipinahahayag sapagkat tapat ang nangako. Ang talatang ito mula sa Hebreo ay isang napakalinaw at napakatibay na paalala. Hawakan natin ang ating pag-asa ng buong katatagan. Hindi tayo pinapayuhang kumapit lang basta-basta. Tayo ay tinatawagan na manalig ng buong puso dahil tapat ang Diyos na nangako. Sa paglalakbay ng pananampalataya, hindi maiiwasan ang mga sandaling manghihina tayo. Darating ang mga pagsubok, mga tanong at mga takot. Ngunit sa bawat pagdududa, ang paalala sa atin ay simple. Huwag kang bibitaw. Ang batayan ng ating pag-asa ay hindi ang sitwasyon natin, kundi ang katapatan ng Diyos. Ang pag-asa natin ay hindi bulag o walang laman. Ito ay nakaangkla sa isang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling at hindi pumapalya sa kanyang mga pangako. Alam natin kung paano manatiling matatag hindi dahil sa lakas ng ating emosyon, kundi dahil sa katapatan ng kanyang salita. Kapag tayo ay nadudurog ng mga pagsubok, tandaan natin, tapat ang nangako. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang pag-asa natin kay Kristo ay siguradong may katuparan. Maaaring hindi agad-agad, maaaring hindi sa paraang iniisip natin, pero tiyak na ang Diyos ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Kaya kapatid, huwag mong hayaang manlupaypay ang iyong pananampalataya. Ipahayag mo araw-araw ang iyong pag-asa. Sabihin sa iyong puso, tapat ang Diyos ko. At sa bawat paghinga mo, sa bawat hakbang mo, patuloy kang lumakad sa katiyakan na ang Diyos ay hindi kailanman pumapalya. Ngayong pinagnilayan natin ang mga talata mula sa Roma 15, 13, Awit 31, 24, at Hebreo 10, 23, malinaw ang imbitasyon ng Diyos. Manalig tayo sa pag-asang nagmumula sa Kanya. Isang pag-asa na hindi batay sa pagbabago ng mundo, kundi sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at katapatan. Hindi madaling manatiling umaasa kapag ang paligid natin ay puno ng pagsubok. Pero ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan at bagong lakas sa ating pananampalataya. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, nandiyan siya. Sumasagana sa atin ang pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapatid, sa bawat pagsubok, sa bawat pag-aalinlangan at sa bawat paghihintay, hawakan mong mahigpit ang iyong pag-asa. Hindi ito mawawala dahil ang Diyos na nangako sa iyo ay tapat at hindi magbabago. Patuloy kang kumapit, patuloy kang magtiwala. Dahil sa Kanya, laging may bagong simula at bagong pag-asa.